Okay, bawal kabahan. Go lang. Kapit lang. Kaya natin to. Nandito ka hindi lang para sa trabaho, Mariela. Nandito ka dahil sa misyon mo. Matagal mo itong pinaghandaan. Ngayon ka pa ba aatras? Iyon ang sabi ni Mariela sa sarili habang nakatayo sa tapat ng mansyon sa loob ng La Luz Heights subdivision. Huminga siya ng malalim matapos punasan ng pawis sa leeg. Pagbukas ng malaking gate, para siyang pumasok sa ibang mundo. Bermuda grass, malaking fountain, 3 kotse na nakaparada sa gilid, at sa gitna ng lahat ng iyon ay ang mansyon na mas malaki pa yata sa barangay hall ng kanilang munting bayan. Ikaw ba si Mariela Dizon? Medyo mataray na tanong ni Manang Angie. Naka-uniforme ng pang-maid. Ito agad ang sumalubong sa kanya. Opo, ako po yung nag-a-apply sa posisyon ng yaya. Sumunod ka. Tahimik at madilim ang loob ng bahay, pero malamig doon na parang mall at mabango na parang hotel. Pagpasok nila sa living room, naroon si Mr. Dre Villarama na nakatayo sa hallway. May hawak na tasa ng kape. Napanganga si Mariela. Literal. Matangkad ito, clean cut, matalim tumingin, nakasuot ng itim na t-shirt at moong na pantalon na parang kagagaling lang ng photoshoot. Miss Dizon, please have a seat. Formal na sabi ni Dre. Opo sir. Magandang umaga po. Grabe tong bahay niyo sir. Parang mall. Well, I think it is a compliment. Anyway, tell me about yourself. Naupo ang lalaki sa upuan sa kanyang harap. Mariela Dizon po sir. 24, Tubong Rizal. Graduate po ako ng education course pero hindi pa po ako nagkakapag-board exam kasi. Yun nga po, ang daming ganap sa buhay. Anong experience mo pagdating sa pag-aalaga ng bata? Nako, marami pong bata sa compound namin sir. Ako po ang paboritong tagabantay ng mga nanay. Kapag meron pong may sakit, ako rin pong takbuhan. Kapag may nag-aaway ng magkapatid, ako rin pong referee. Parang barangay tanod ako sa amin, sir. Kiddie edition. May experience ka na ba sa batang spoiled, disrespectful at medyo destructive? Saglit siyang natigilan. Sa totoo lang po, lahat po ng klase ng bata naalagaan ko na at wala pa akong sinukuan. But have you met one so bad na gusto mo nalang umiyak ka? Natawa siya. Nako, araw-araw po sir. Pero wala naman pong maitutulong kung iiyak ako. Hindi naman po sila babait kung iiyak ako, di ba? Para sa akin kasi, ang ugali ng bata depende sa mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na ng magulang. Nagbulungan ang dalawang kasambahay sa likod niya at lalong tumalim ang tingin ni Dre sa kanya. Sinasabi mo bang kasalanan ko kung bakit matigas ang ulo ng anak ko? Matigas nitong tanong. Naku sir, hindi naman po sa ganun. Sa totoo lang po, ako, kasama po yan sa mga pinag-aralan namin. Fine. Bahagya itong tumangutango pero nakakunot pa rin ang noo. You'll start on the trial for a week. Kapag okay ka, we extend. If not, I'm sorry. Salamat po sir. Kung gusto niyo po kahit ngayon na, pwede na ako magsimula eh. Bukas. Matigas nitong sabi. Be here at 7, sharp. At bago pa siya makatayo, ay biglang may malamig na tumama sa kanyang muka. Ay! Oh my God! Bakit hindi ka umiwas? Matinis na sigaw ng batang si Bianca Faye, sabay irap ng tamaan si Mariela nang binato nitong ice cream cone sa muka. Bianca Faye, say sorry. Galit na sabi ng ama nito. No! Malakas at matigas naman na sagot ni Faye. Okay ka lang, Miss Mariela? Medyo nag-aalalang tanong ni Dre kay Mariela. Opo sir, medyo malamig lang po pero caring-carry. Natatawa pa niyang sagot. Napailing si Dre. Bianca anak, apologize to Miss Mariela or no gadget until tomorrow. No, I don't like her. Bakit ang pangit ng headband niya? Yuck! Ang pangit pa ng damit niya. Baka kunin yung toys ko, Daddy. Sa halip na mainis ay ngumiti lang siya. Hello little girl, ako si... I am not a little girl. I'm Digna. And don't come near me. Yuck! Sabay tapo ng stuffed toy sa kanya. I want my mommy. I don't like any yaya. Nako, mukhang ibang level itong anak niyo, sir. So ka na kagad? Hindi po, sir.
Medyo nasa-challenge nga po ako eh. Tumayo si Dre at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Let's see how long you last. Agad siyang nagpaalam at lumabas ng mansyon. Mahigpit ang pagkakahawak sa bag na sira na ang zipper. Bago tuluyang makalayo ay muli niyang nilingon ang mataas na gate niyon at saka napangiti. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone sa bulsa at may tinawagan doon. Tanggap na ako. Bukas magsisimula ng pagbagsak niya. Yaya! Ay, Diyos ko po. 7:00 pa lang ng umaga. Bakit hindi maganda yung design ng marshmallow sa hot choco ko? Galit na sigaw ni Bianca Faye na noon ay naka-full Elsa costume, wig and all. Pasensya na po. Hindi ako na-inform na kailangan palang may spacing ang marshmallows. Promise, next time, gagamit na ako ng ruler para sure. Dapat lang. Gusto ko laging perfect. And if you're not perfect, go away. Faye, kailangan mong tandaan na walang taong perfect. Ang daddy mo, hindi perfect. Ako, hindi perfect. Ikaw, hindi perfect. Whatever. Sigaw ng bata. Samantalang si Dre ay tahimik lang sa gilid, nanonood. Mukha itong supervisor na para bang binabantayan siya kung susuko na ba o lalaban pa. Ilang araw pa lang ang lumipas pero pakiramdam ni Mariela ay parang ilang taon na siyang yaya sa bahay ng mga Villarama. Walang oras na hindi pinasakit ni Bianca ang ulo niya at walang oras na pinigilan niya ang sarili na mag-resign na. Yaya, ayoko nito! Ayoko ng dilaw na itlog! Gusto ko yung white lang! Bumuntong hininga siya. Inhale, exhale. 1, 2, 3. Bianca, hindi pwedeng, I don't like this! Singhal ng bata, sabay tulak sa plato na halos ikatapon na ng laman niyon sa mesa. Natigilan si Mariela pero ngumiti rin. Baby, tinanggalan ko na nga ng balat yung nilagang itlog. Tapos iniwa ko na rin para madaling kainin. Kung ayaw mo, maghahanda na lang ako ng iba. Ano pa bang gusto mong breakfast? Gusto ko ng egg pero ayoko ng yellow. Alam ni Daddy na ayoko ng yellow. Tiningnan lang ni Mariela si Bianca. 7 years old. Cute na cute. Maganda ang mga mata tulad ng sa ama. Tuwid na tuwid ang itim na buhok. Pero ang bibig, pang high fashion runway ang attitude. Bianca, hindi naman kasi healthy kung puro puti lang ang kakainin mo. Eddie, I don't want to eat na lang. I'll tell Daddy na ayaw mo akong pakainin and gusto mo akong nagutom forever. Napasimangot si Mariela. Sa gilid ng kanyang mga mata, ay nakita niyang umiling-iling si Manang Angie habang nagwawalis samantalang ang driver naman na si Mang Benny ay biglang napaatras na parang nakakita ng multo. Bianca, mariing sabi ni Mariela matapos lumapit sa bata. Alam mo baby, hindi porket nasa iyo ng lahat, tama ng lahat ng gusto mo. Minsan, kailangan mo ring matutong makinig, lalo na sa mga nakakatanda. Bakit kita pakikinggan? Hindi naman ikaw ang mami ko. Muli huminga siya ng malalim. Lumuhod sa harap nito at tiningnan ito sa mata. Hindi nga ako ang mami mo. Pero alam mo ba, kung narito siya, gusto niya na sana may kakampi ka. Yung magtuturo sa iyo kung paano maging mabait, kung paano maging matalino. Yung magmamahal sa iyo kahit sinisigawan mo araw-araw. At sa kauna-unahang pagkakataon, walang naisagot ang bata. Walang pwedeng pumalit sa mommy mo, Bianca. Pero narito ako para alagaan ka. Tulad ng pag-aalaga sa'yo ng mommy mo noon. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Yun kung papayag ka. Napansin ni Mariela ang tila pag-iiba ng mood ng bata. At alam niya ang ibig sabihin nun. Gusto ko ng bagong kutsara. Matigas pero mahinahon itong sabi. Ginamit mo na dyan sa yellow ng itlog. Madumi na yan. Yak! Pilit siyang ngumiti. Okay, bagong kutsara, coming up. Tumayo siya at nang pabalik na ng kusina ay muli niyang narinig ang maliit na tinig ni Bianca. Yaya? Yes, ma'am? Okay lang siguro na may konting yellow. Kung konti lang. Tumingin siya sa bata at ngumiti. Mukhang unti-unti nang lumalambot ang loob ng bata. Noted, kaunting yellow lang. Promise. Kinabukasan, maagang gumising si Mariela.
Hindi dahil sa alarm, kung hindi dahil sa masama niyang panaginip na sinusunog ni Bianca Faye ang mga gamit niya habang naka-Princess Jasmine costume. Paggaba niya sa kusina ay naamoy agad niya ang kumukulong kape, pritong tuyo at dinig agad ang mga kalansing ng pinggan. Ay, good morning Yaya Mariela! Masayang bati ng tagaluto ng mansyon na si Manang Angie. Sabay abot sa kanya ng isang tasang kape. Magkape at mag-almusal para handa ka mamaya kapag gising ng prinsesa. Salamat po, Manang. Naupo siya sa lumang upuan na yari sa ratan. Kumusta ka naman ngayon? Pagkadakay tanong ni Manang Angie habang naglalagay ng mantika sa kawali. Buhay pa naman po. Pero parang konti na lang bibigay ng utak ko. Itong si Bianca Faye, parang 10 tao sa isang katawan eh. Nakailang yaya na nga po ba si Bianca? Natahimik si Manang na tila nagbibilang sa isip. Mga 14. 14? Oo, hindi pa kasama yung umalis ng walang paalam. Yung iba, 3 araw lang ang tinatagal. Yung isa, 2 linggo. Bakit? Ano pong nangyari? Ayun, tinamaan ng nerbiyos. Nakakita lang namin yung iba, umiiyak habang naglalaba. Yung iba naman, natutulala na lang. Meron pa hindi na makatulog eh. Nako, ako palang next target ng trauma. Natawa ang matanda. Mukha namang kaya mo, Mariela. Parang iba ka kasi eh. Hindi ka nagpapasindak sa bata. Ikaw lang ang nakita ko na kayang kontrahin si Bianca at tanggihan ang mga gusto niya. Kailangan po eh. Dapat hanggat maaga, maipalam na sa bata ang kahalagahan ng respeto. Lalo na sa matatanda. Tsaka wala po akong choice, Manang. Kailangan ko talaga tong trabahong to eh. Tumangu-tango ito. Basta't mag-iingat ka, iha. Napangiti muna si Manang bago nagpatuloy. Mag-ingatan mo yung puso mo. Ano pong ibig niyong sabihin? May himig ka ba niyang tanong? Yan kasing si Sir. Mabait yan. Mukha lang masungit at parang laging mainit ang ulo. Pero sobrang bait niyang si Sir. Kaya may mga yaya rin dati na, alam mo na, na-inlove po kay Sir? Oo, hindi mo rin naman kasi sila masisisi. Kasi nga, napakagwapo ni Sir, hindi ba? At matipuno, mayaman, at mabait nga kahit sa mga kasambahay na minsan, alam mo na, nabibigyan ng kulay. Gets ko po, Manang. Tsaka, alam ko naman pong limitasyon ko bilang yaya. Nako, iha. Ganyan din ang sinabi ng mga nauna sa'yo. Pero ano nangyari? Nahulog pa rin. Umiling ito. Sa una nga may mga galit. Yung iba ayaw talaga sa kanya. Laging may reklamo. Tahimik daw masyado. Suplado. Hindi namamansin. Yung isa nga nagpa-pray over pa sa kwarto. Pangtanggal daw ng masamang espiritu. Pero ang ending, nako, isang titig lang ni Sir habang nakatuwalya lang at basa ang buhok. Ayun na. Lahat sila parang nasapian na nga ng masamang espiritu. Grabe naman po. Natatawa niyang komento. Hindi ako nagbibiro, aba. Kaya ngayon pa lang, sinasabihan na kitang mag-ingat. Wala po kayong dapat ipag-alala, Manang. Hindi po ako marupok tulad nila. Nako, tingnan na lang natin ha. Inabutan siya ni Manang ng isang baso ng tubig bago magpatuloy. Pero seryoso, Mariela ha. Ikaw lang ang yaya na umabot dito ng ilang linggo. Bilib nga kaming lahat dito sa'yo eh. Kahit si Manong Benny. Sabi nga niya, ang tibay mo raw. At saka bagay kayo dito sa amin. Hindi maarte, hindi iyakin. Kaya lang po Manang. Pinag-uusapan nga namin ng isang araw eh. Sa itsura mo kasi, hindi bagay na yaya. Masyado kang maganda para sa ganitong trabaho. Medyo namula si Mariela sa narinig. Kayo naman, mapagbiro pala kayo ha. Hindi biro yan, aba. Maganda ka naman talaga. At medyo baka ayun ang maging problema natin. Ay, bakit naman po? Iyan kasing si Sir. Bulong nito sabay lapit sa kanya. Ganyan ang tipo ni Sir. Yung maganda, maputi, makinis. Mahaba ang buhok. Naku, ang mga ex nun. May artista, may isa pa na yung sikat sa YouTube. Vlogger ba ang tawag doon? Oo nga, ganun nga. At saka may foreigner din. May doktor pa nga eh. At lahat sila, ayun nga,
maputi, magaganda. Pero wala pa naman po siyang naging ex na yaya, hindi po ba? Wala nga. Kasi lahat naman na nagiging yaya ni Senyorita Bianca, hindi kagandahan. Dagdag pa nito sabay tawa. Grabe naman, Manang. Natatawang reaksyon ni Mariela sa sinabi ni Manang Angie. Tawang sapat lang para hindi mahalata ang tensyon na nararamdaman. Nang nagsibalik na sa kani-kanyang trabaho, ang mga kasama ay tahimik siyang nagpatuloy sa pagbabalot ng sandwich na babaunin ni Bianca Faye sa eskwelahan. Pero sa loob-loob niya, hindi akong dapat mag-ingat ng puso, Manang. Dahil ako ang magpapaluhod kay Dre Villarama. Ako ang magiging problema niya. Hindi dahil sa magkakagusto ko sa kanya, kundi dahil sa plano ko sa kanya. Hindi lang ako narito para alagaan ang sutil niyang anak. Nandito ako para sirain ang lalaking nanira ng buhay ng matalik kong kaibigan. Kaibigan, parang kapatid sa lahat ng bagay. Si Mira. At magtatagumpay siya hindi lang dahil sa galing niyang mag-alaga ng bata, kundi dahil sa galing niyang umarte. Magagamit niya ang kanyang kabaitan, kakaibang kagandahan at pagiging perfect yaya para makuha ang loob ni Faye. At alam niyang ilang araw pa ay mapapapasok na siya hindi lang sa buhay ni Bianca Faye, kundi pati na rin sa puso ni Dre. Mariela, Sir, nakatayo si Dre sa may pintuan ng kusina, nakabihis na parang pumasok sa opisina. pwede ba kitang makuusap sandali? Opo, may kailangan po ba si Bianca Faye? Wala naman. May gusto lang sana akong itanong. Lumapit ito sa kanya at diretso siyang tiningnan sa mata na nagpakaba sa kanya. Nireview ko kasi yung file mo kanina. File po? Yes, may ilang bagay lang akong gustong linawin. Okay po, sir. Pero sa isip ni Mariela, baka may kung ano itong nasilip sa mga dokumento niya at ngayon ay pinagdududahan na siya. Na-mention mo sa resume mo na may units ka ng early childhood education. Opo, kumuha po ako ng ilang units pero hindi ko natapos. Nag-working student po kasi ako ng time na yun At kinailangan ko rin na tumigil para mas makapag-focus po sa trabaho. Tumangu-tango si Dre habang nakatitig pa rin sa kanya. Nagtrabaho ka rin ng front desk roles, retail, event ushering, modeling, na parang malayo sa pagiging yaya, hindi ba? Siya naman ang napatitig dito. Kahit anong trabaho po talaga, sir, pinapasukan ko. Kung ano pong pwede, basta okay ako at kaya ko. Pero ngayon po, nagkataon na mas stable po itong pagiging yaya sa anak ninyo. At bukod pa ron, mas meaningful pa. Still, parang hindi bagay sa isang katulad mo ang magtrabaho as yaya. Sa totoo lang, sa itsura mo, sa background mo, pwede ka magtrabaho sa opisina o sa harap ng kamera. Pero narito ka, sa bahay ko. Matsaga ka nag-aalaga ng batang hindi mo naman kaano-ano. Kumunot ang noo ni Mariela. Hindi ko po alam kung mabuti yun o masama. It's actually both. Masama, sir? Paano po naging masama? Well, sa tingin ko, aware ka that you have this effect on people. Effect po? Unang tapak mo pa lang dito sa bahay, nakuha mo ng loob ng buong staff at ilang araw lang, napaamo mo na si Faye. I mean, the way you talk, the way you move, people notice you. Magiging problema po ba yan, sir? Dapat ba? Ngumiti ito. Anyway, as long as maayos ang pag-aalaga mo kay Bianca Faye, wala naman siguro tayo magiging problema. For now, everything's good. But I'll be watching Mariela. Noted po, sir. Patutunayan ko po na may rason po kung bakit ako narito. Yaya! Natatakot ako kay Thunder! Bad siya! Ang ingay niya, Yaya! Bahagya siyang ngumiti at ipinataw ang libro sa nightstand. Okay lang matakot, baby. Pero don't worry. Narito naman si Yaya. Hindi kita iiwan, okay? Nasaan si Daddy? Gusto ko si Daddy. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinimas-himas ang braso para pakalmahin. Ang daddy mo, busy pa. Pero nandito naman ako, di ba? Matulog na tayo kahit malakas ang ulan at maingay si Thunder, ha? Si Yaya ang bahala. Sasapakin natin siya sa panaginip. Totoo, Yaya? Promise. Ako pa? Takot lang ni Thunder kay Yaya. Natawa si Bianca Faye at yumakap ng mahigpit sa kanya.
At ilang sandali lang ay unti-unti na nitong ipinikit ang mga mata hanggang sa nakatulog ng nakayakap sa kanya. Inayos niya ang kumot ng bata at saka dahang-dahang sinuklay ng mga daliri ang buhok nito. Napangiti siya habang pinagmamasdan ito. Ilang linggo pa lamang siyang yaya nito pero parang nagiging pamilya na rin ang tingin niya kay Faye. Pero hindi pwede dahil hindi iyon kasama sa plano. Nang makatulog si Faye ay dahan-dahan na siyang tumayo. Eksaktong kinuha niya ang cellphone sa ibabaw ng mesa nang bigla iyong umilaw at mag-vibrate. Si Mira ang tumatawag. Mira? Gabing-gabi na. Bakit ka napatawag? Pabulong niyang tanong. Bakit ako napatawag? 2 araw na kitang kinokontakt. Gusto ko lang naman makibalita. Kumusta ang mission mo? Ilang linggo na. Diyan ka pa natutulog. Kumakain. Alam mo na dapat ang schedule ni Dre. So ano pang hinihintay mo? Mataray nitong tanong. Pinag-aaralan ko pang mabuti kung paano ko gagawin ang utos mo, Mira. Relax. Talaga ba? O baka naman, ipinagpapaliban mo dahil lumalambot ng puso mo sa anak niya. Bumuntong hininga siya. Mira, hindi itong tamang oras. Pag-usapan natin to sa ibang araw. Please. Baka naman hindi sa anak lumalambot ang puso mo, kundi sa ama. Stop it. Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Lalo na't matalino si Dre. Ayoko lang na maghinala siya sa akin. Sana nga ganun na lang. Sana nga, hindi ka pa nahuhulog sa mga ngiti niya, sa mga titig niya. Dahil ayoko maranasan mo ang naranasan ko, Mariela. Napapikit si Mariela. Nang marinig niyang magsimulang umiyak ang kaibigan sa kabilang linya, alam na niya ang kasunod niyon. Ayoko lokohin ka rin niya. Ayoko masaktan ka niya. Ayoko maranasan mo yung pakiramdam nung pagkatapos pangakuan ng kasal. Pagkatapos malaman niya na buntis ako sa kanya, ay mawawala siya na parang wala. Na kahit anong hingi ko ng paliwanag ay wala ako nakuha kundi pangungot siya. Kaya hindi ko siya mapapatawad. Gagawin kong lahat para sirain ang buhay ng hayop na yun. Dahil siyang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Pumikit si Mariela. Ramdam niya ang sakit sa boses ng kaibigan at kahit paulit-ulit na niyang narinig ang kwentong iyon, parang sariwang-sariwa pa rin ang sakit na dulot niyon. Alam mo naman kung ilang beses ko nang binalak tapusin ang lahat, diba? Mira, at hindi ko alam kung buhay pa ako ngayon kung hindi mo ako pinuntahan ng gabing yun. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, Mariela. Kaya nga narito ko ngayon, Mira, para tulungan ka. Ani Mariela. Then prove it. Kasi habang inaalagaan mo yung anak ng hayop na yon, nandito ako, umaasa na babagsak siya. Na sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing. At mangyayari lang yun kung magagawa natin ang plano. Nangako ka sa akin, hindi ba? Na kahit anong mangyari, kakampi kita? Oo, Mira. At tutuparin kong pangako ko sa'yo. Then remember why you're there. Nariyan ka hindi bilang tagapagligtas ng anak ni Dre. Nariyan ka hindi para maging kaibigan niya. Nariyan ka para sirain ang buhay ng hayop na yan, Mariela. Nagsimula lamang ang lahat sa simpleng ubo. Paisa-isa, 2, hanggang sa paulit-ulit na. Yaya. Garalgal ang boses ni Faye habang yakap ang paborito nitong bunny pillow. Masakit na yung dibdib ko. Bianca Faye, mainit ka. May pag-alala ang himig niyang sabi matapos hawakan ang noo ng bata. Tatawagan ko lang ang daddy mo, ha? Agad niyang kinuha ang cellphone. Tinawagan ang ama ng bata at ilang sandali lang ay naroon na ito sa kwarto at agad na binuhat ang anak. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, nanatiling hawak lamang ni Mariela ang nanlalamig na kamay ni Faye, habang tahimik lang si Dre na nakaupo sa tabi ng bata. Abala ito sa cellphone habang tinatawagan ang family doctor ng mga ito. Hingang malalim, baby. Bulong ni Mariela habang pinupunasan ang noo ng bata. Malapit na tayo, okay? Bahagyang tumango si Faye pero halatang hirap pa rin ito sa paghinga. Paminsan-minsan itong umiiyak ng walang tunog at bahagyang namumula na ang muka. Sir, mukhang hindi po ito simpleng lagnat lang. Kaya nga, diretso na tayo sa ER. Pasensya na po, sir. Hindi ko kagad napansin na nilalagnat na pala siya. Akala ko po, simpleng ubot-sipon lang. Masigla naman po siya kagabi. Akala ko po. Hindi mo kasalanan, Mariela.
Wala kang kasalanan, okay? Walang sumisisi sa'yo. Mahinahon ngunit nag-aalala pa ring tugon ni Dre. Sabi ng doktor niya, uso raw talaga ngayon ang trangkaso. Baka nahawa sa kaklase niya. Buhat-buhat ni Dre ang anak nang halos patakbo silang pumasok sa ospital. May mga nurse na sumalubong sa kanila at pigil sila nang pilit itong nang pumilit na pumasok rin sa ER. Sir, pasensya na po. Hanggang dito na lang po kayo. Hindi na po kayo pwedeng sumunod hanggang ER. Pero, Sir, hayaan na po natin silang gawin ang trabaho nila. Malumanay na sabi ni Mariela. Sabay hawak sa braso nito para pigilan ito. Sigurado pong gagamutin nila ng mabuti si Faye. Napaupo na lamang si Dre dahil wala rin itong nagawa. Si Dre, ang billionaire, ang cold CEO. Pero ng mga oras na yon, isa lamang itong ordinaryong ama na nag-aalala at walang magawa. sana, ako na lang ang nagkasakit. Ayoko nakikitang nahihirapan ang anak ko. Naupo siya sa tabi nito at hindi napigilang hawakan ang kamay ng amo. Malakas po si Faye, sir. Kaya po niyang labanan yan. Isa pa, bukod po sa may yaya siyang matapang, may daddy siya na hindi siya susukuan. Malalampasin din po natin ito. Napatingin sa kanya si Dre. Saglit lamang pero sapat na para makita ni Mariela ang labis na pag-aalala nito. Salamat, Mariela. Kung wala ka, Hindi na natapos ni Dre ang sasabihin dahil biglang lumabas ang doktor mula sa ER. kaya po bang ama ng bata? Seryoso nitong tanong. Agad itong tumayo kasabay ni Mariela. Opo, Dok. Kamusta na pong anak ko? Stable na po siya. May viral infection lang po pero naagapan naman. Mabuti na lang at nadala niyo agad siya sa ospital. Dahil kung hindi, baka mas lumala ang kalagayan niya. Muling napaupo si Mariela at napakapit naman sa dibdib si Dre na tila kapwa na bunutan ng tinik. Yaya? Mahinang tawag ni Bianca Faye kay Mariela nang makita nitong pumasok ang yaya sa kwarto pagkaraan ng ilang oras. Nandito lang ako, baby. Agad itong lumapit sa alaga at hinawakan ang kamay. Kumusta ka na? Gusto ko nang umuwi, yaya. Oo, uuwi na tayo. Basta magpagaling ka, okay? Mula sa labas ng kwarto, sa kabila ng salamin, ay kita ni Dre si Mariela na marahang hinihimas ang buhok ni Faye na noon ay nakangiti lamang at unti-unti nang napapapikit. Hinalikan rin nito ang noo ng anak at bumulong na parabang nangangakong hindi nito iyon iiwan. Isinandal ni Dre ang noo sa salamin. Hindi alintana ang itsura. Magulong buhok, malalim na mga mata at lukot na polo. Ni hindi na nga niya nagawang magsapatos at tanging tsinelas na lang na pambahay ang suot. Sa gitna ng katahimikan at pangamba, isang tanong ang bumubulong sa kanya. Paano na lang kung mawala siya? Hindi si Faye, kundi si Mariela. Alam niyang mali, alam niyang hindi dapat. Pero minsan, hindi niya mapigilang isipin na Baka sa loob lang ng ilang buwan, parang naging parte na si Mariela ng buhay namin ni Faye. Bakit parang hindi na kami makakagalaw ng maayos kapag nawala siya? Biglang nag-angat ng tingin si Mariela habang tinititigan niya ito at sa ilang saglit ay nagtama ang kanilang mga mata. Dahan-dahan niya itong ninitian at nang umiti ito, pabalik ay lumabas ng kwarto. Bigla na lang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bagay na akala niya ay hindi na niya mararamdaman. Sir, gising na po si Bianca Faye. Medyo okay na pong paghinga niya. Gusto na raw po niyang umuwi. Gusto raw po niya na mag-mall kayo at kumain sa labas. Marahang tumango si Dre at pilit iniwas ang tingin sa kaharap. Pero hindi niya iyon magawa. Basta ba kasama ka? Kahit saan niyo gustong pumunta, pupunta tayo. Po, kasama po ako? Of course. Nauutal niyang tugon. I mean, syempre. Ikaw ang yaya ni Faye, di ba? Hindi ko na kaya na kaming dalawa lang sa mall, Mariela. Ngumiti si Mariela. Namumula ang mga pisngi. Hindi ko na yata alam ang gagawin kung wala ka. Nako sir, wala man pong manual ang pagiging isang magulang. Nasa puso naman pong lahat ng kailangan para magampanan po ninyo ang pagiging ama kay Faye. Pero mabuti na lang at nandyan ka. Hindi ko kakayanin to ng mag-isa. Halos pabulong niyang sabi. Salamat sa lahat ng pag-aalaga kay Faye, ah. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko, sir. Umiling siya. I know it's more than that, ah.
Ramdam na ramdam ni Faye. Ramdam namin ang malasakit mo. Hindi bilang yaya lang, kundi bilang ikaw. Wala pong anuman, sir. Sobrang nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil napakabait niyong amo. Doon siya natawa. Trust me, hindi ganyan ang reaksyon ng mga nauna sa'yo. Baka po kasi hindi lang sila nagkaroon ng mas mahabang pagkakataon na makilala kayo. Salamat sa lahat sa patience mo. Lalong-lalo na sa pag-aalaga kay Faye. Ngumiti siya. Medyo mahirap lang po sa simula pero kaya naman po. Salamat dahil ngayon, mas medyo naiintindihan ko na siya. Hindi na ako masyado nahihirapan. Hindi ko kayang gawin yung mga ginagawa mo para sa kanya. Hindi ko kayang suyuin siya tuwing may tantrums. Hindi ko siya kayang patahanin tuwing may kulog. Hindi ko rin alam ang gagawin kapag ganyang nagkakasakit siya. Napatingin sa kanya si Dre. Hindi tingin ng isang istriktong boss, kundi isang simpleng lalaki na nahihirapan maging ama. Alam mo, I can still figure out. Sabi ni Dre. Ano pong ibig niyong sabihin? Yung iba kasi, ang daling mag-give up. Kapag nagtatransforms na si Faye, wala na. Pero ikaw, the more na nahihirapan ka, the more na parang mas gusto mo magstay. Ngumiti siya. Naniniwala po kasi ako na walang batang matigas ang ulo. Madalas po, hindi init ng ulo o punishment ang kailangan nila, kundi pangunawa talaga. Mabait na bata naman po talaga si Faye. Siguro, kailangan lang po talaga ng kausap minsan. Nitong mga nakarang araw po, medyo nagiging madaldal na siya sa akin eh. Nagkukwento na po siya ngayon. At nakakatawa nga kasi malambing na po siya. Kumpara noong una. Yumayakap na po siya ng kusa. She's never done that before. Yung yumakap sa akin. Yumuko siya para tingnan ang bata na nakayakap pa rin sa kanya. Takot po siya tuwing umuulan. Sabi niya, nalulungkot daw siya kapag umuulan. Kasi naaalala raw niyang mommy niya. Akala ko noon, hindi pa niya naiintindihan ang mga nangyayari. Matagal na siyang nahihirapan, alam ko. Pwede pong itanong kung bakit? Mahina niyang tanong. Tumitig si Dre sa sahig na parang naroon ang sagot sa tanong ni Mariela. Ilang segundo pa bago ito muling nagsalita. Na-aksidente ang mami niya. 3 years old pa lang si Faye noon. Sobrang mommy's girl yung batang yan. Magkasama sila lagi sa lahat ng bagay. And then one day, bigla na lang nagbagong lahat. Ramdam ni Mariela ang lungkot at pagdadalamhati ni Dre habang kinukwento ang pangyayaring iyon. Wala siyang nagawa kundi ang tumahimik. Makinig at unawain ang pinanggagalingan ng mag-ama. Hindi nagsalita si Faye ng 1 buwan pagkatapos nun. Hindi yan umiiyak. Parang nag-shutdown ng utak niya at katawan. Sabi ng doktor, shock daw. Then when she eventually came to her senses, nag-iba ng attitude niya. Yung dating malambing na bata, naging laging galit. Grabe po pala. Bulong ni Mariela. Mabuti po ngayon, unti-unti na siya nakaka-recover. Dahil yun sa'yo. Napaangat niya ang tingin. Sa tono ng boses ng amo ay halatang seryoso ito. Walang halong biro. Nagbago siya simula nang dumating ka. Hindi na siya mahirap pakainin ngayon. Kahit ang gulay kumakain na siya. Tumatawa na rin siya ngayon. At marunong nang gumalang ng nakatatanda. Sumusunod na rin siya sa mga simpleng utos. Ngumiti siya at bahagyang namula ang mga pisngi. Sabi ko naman po sa inyo eh. Mabait na bata po talaga si Faye. Kailangan lang niya ng oras. Nagtataka lang ako. Paano mo nagagawa yun? Siguro po kasi hindi ko siya tinitingnan bilang problema. Bata lang naman po si Faye, di ba? Natatakot. Naghahanap ng kakampi. Yung pagiging brat niya po noon, baka naghahanap lang po ng atensyon. Tsaka sir, kayo rin naman po, di ba? Kahit hindi niyo po siya laging naiintindihan, minamahal niyo pa rin siya ng buong buo. Hindi agad nakatagon si Dre, pero kita sa mukha nito na may gusto itong sabihin. Pinipilit kong subukan, araw-araw. At doon na na-realize ni Mariela na hindi naman talaga masama si Dre. Siguro dahil na rin sa demanding nitong mataas na estado at bilang isang ama na pilit nagpapakaama matapos mawala ng katuwang sa buhay. Teka, bakit parang hindi naman siya monster tulad ng sinasabi ni Mira? Broken lang talaga. Laging pagod lang.
Pero hindi siya masamang tao. Lalong hindi siya isang masamang ama. At saka, gwapo rin talaga kahit may konting eyebags at hindi nakapagsuklay. Tiningnan siya ni Dre ng matagal na para bang may gusto itong sabihin pero mas pinili nitong sarilinin na lang. Isa lang naman ang hiling ko, Mariela. Alagaan mo siyang mabuti. At sana, huwag mo munang maisip na umalis. Hindi ko kakayanin kapag umalis ka. Hindi kakayanin ni Faye kapag umalis ka. Mariela. Ay sir! Pasigaw niyang sabi. Agad niya iyong nilingon. Dahilan para maibagsak niya ang plush teddy bear ni Faye. Abala siya noon sa paglilinis ng playroom nang biglang sumulpot ang amo sa likod niya. Bahagyang natawa si Dre sabay abot ng puting kahon. Company phone. Para madali kitang makontakt. In case of emergency, of course. Of course, pang-emergency lang. Lihim siyang napangiti. Pero sir, kailangan pa po ba nito? May sarili naman po akong cellphone. Na madalas walang load. At ayoko maulit yung ilang oras ka naming tinatawagan. Hindi ka sumasagot. This way, I can reach you anytime. Hindi yung nag-worry ako sa'yo. Nag-worry sa'yo si Faye, ang ibig ko sabihin. Okay po sir. May himig na kilig niyang tugon. Anyway, may charity event nga pala ang company this weekend. Kasama ko si Faye. Ako na pong bahalang mag-ayos ng damit niya sir. May theme po ba na kailangan? Formal po ba? Yes, formal. Na-inform ko ng designer ni Faye. Dadalhin na lang niya ang gown na gagamitin ni Faye. Wow, may designer ang bata. May iba po bang kailangan para sa event, sir? Well, kailangan kita sa event. Po? Gulat niyang tanong. Ako po? Kailangan niyo sa event? Tumango si Dre at pagkatapos ay napangiti. Agad na namula ang mukha nito. Hindi ko kaya mag-isa si Faye. Ganun po ba? Hindi ba po pwedeng si Manang na lang? O kaya po si ate? No, ikaw lang ang gusto ni Faye. Hindi raw siya sasama kung wala ka. Pero sir, wala po akong formal na damit na pwedeng isuot sa ganong klaseng event. Lumapit ka kay Manang. Alam na niya kung anong bagay sa'yo. Nakaalis na't lahat si Dre ay naiwang nakatayo lang si Mariela sa gitna ng playroom. Hala, anong isusuot ko? Wala naman akong formal na damit Hindi naman yata ako bagay sa mga ganong event. Paano kung pagtawanan lang nila ako? Paano kung mapahiya si Sir at si Faye dahil sa akin? Pero bakit ko ba iniisip yun? At saka, so what kung mapahiya sila? Parte nga yun ng plano, hindi ba? Gusto sana niyang umatras, pero alam niyang wala naman siyang ibang pagpipilian. Kaya nanghingi na siya ng tulong kay Manang para sa kanyang isusuot. Labag man sa kanyang kalooban. Manang, hindi ba parang sobra naman yata ito? Parang costume na po ito sa Halloween. Yung mga pang-princess na tema. Natatawa niyang sabi nang ipakita sa kanya ni Manang ang kulay itim na medyo makintab na cocktail dress. Ano ba yung pinagsasabi mo, Iha? Inilapit ni Manang ang damit sa kanyang katawan habang kapwa sila nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Alam mo ba, isang beses lang naisuot yan ni Madam Criselda. Tingnan mo, magka-size pala kayo Ma'am Criselda? Oo, ang ina ni Faye. Sigurado po ba kayong okay lang kay sir na ipasuot sa akin ang damit ng asawa niya? Hindi ba nakakahiya? Baka sabihin, hindi natin inirerespeto yung tao. Maraming iling ang itinugon ng matanda. Natitiyak ko na mas gusto ni sir na may nakikinabang sa mga dating gamit ni madam. Siya pa nga ang nagsabi sa akin ay pasuot sa iyo yan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nako, sak na bagay sa'yo ang damit kapag naisuot mo na. Pero Manang, baka meron pa pong iba na hindi masyadong maganda. Baka po kasi sabihin nila, a-attend ako ng awarding ceremony. Natawa si Manang. Ano ka ba, Mariela? Ang mga tao na dadalo sa event na yon, mayayaman. May mga politiko, mga artista, mga modelo. Kaya dapat huwag ka magpapahuli. Dapat magmukha kang sosyal para hindi ka ma-out of place ba? Yun nga pong kinakatakot ko Baka ma-out of place ako, Manang. Yaya lang naman po ako ng bata. Bakit kailangan ko pang magbihis ng ganyan? Siguro mas okay po kung uniform na lang pong isusuot ko. Ano bang sinasabi mo, Rian?
Si Sir na nga mismo ang nagsabi na dapat ayon sa tema ng party ang isusuot mo, hindi ba? Marahan siyang naupo sa dulo ng kanyang kama. Kinakabahan po talaga ako, Manang. Tingnan mo nga ako sa mga mata, Iha. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Pumunta ka roon, ipakita mo na hindi kailangan maging mayaman para magmukhang mayaman. Naiintindihan mo ba ako? Pero wala naman po akong dapat patunayan. Yaya lang naman po akong pupunta roon. Aba, hindi mo dapat nilalang ang pagiging yaya mo, Mariela. Lalo pat sigurado ako na hindi lang simpleng yaya ang tingin sa'yo ni Sir. Oh? Ta kanyang tanong. Ano ba yung sinasabi niyo, Manang? Kayo talaga? Sa totoo lang ako, Iha. Ibang-iba na si Sir simula nang dumating ka eh. At akala mo ba, hindi namin napapansin kung paano katitigan ni Sir? Naku, may lagkit. Ramdam ni Mariela ang pag-iinit ng pisngi. Bakit parang kayong kinikilig, Manang? Kayo nga po noon ang walang tigil sa pagpapaalala sa akin na ingatan ko po ang puso ko at wag po akong kikiligin kay Sir Dre. Pero bakit po ngayon? Parang kulang na lang ipagtulakan niyo na ako ah. Kasi naman, bagay na bagay kayo ni Sir Dre, Iha. Bukod sa mahal na mahal ka na ni Faye, napapaamo mo pa ang ama. Bihira ang ganyan. Lalo na dito sa pamamahay na to. Alam mo ba, simula nang mawala si Madam, ngayon na lang uli namin nakita nang umiti si Sir. At ngayon na lang namin siya nakita at narinig na tumatawa uli. Umiling siya kahit pa nga aminin man niya o hindi. May kaunting kilig din siyang nararamdaman. Baka po nagkataon lang nung dumating ako, handa na silang mag-ama na mag-move on. At magmahal muli. Nangingiting dugtong ng matanda. O siya, halika na. Isukat mo na ito para malaman na natin kung may kailangan tayong iayos pa. Yes, confirm ng donors. I'll check the media booth later. Make sure na walang sablay, okay? Bye. Ibubulsa na sana ni Dre ang cellphone nang bigla siyang napatingin sa red carpet kung saan naglalakad ang kanyang anak na hawak ang isang kamay ni Mariela. Maganda ang ngiti ni Faye pero hindi doon nakatuon ang kanyang pansin. Daddy! Excited na bati ni Faye habang tumatakbo palapit sa kanya. Look at Yaya, oh! She's very pretty, right? She looks like a princess. Natawa na lang si Mariela. Faye, kanina mo pa ako binubola ha? Tama naman si Faye, Mariela. You look different. She looks like a princess, Daddy. Not different. Pagtatama ng anak na nagpatawa kay Dre. Of course, oo nga naman. You look like a princess, Mariela. Salamat po, sir. Alam ko pong sinasabi niyo lang yan kasi sabi ni Faye. Pero... No, I mean it. Seryoso niyang tugon na ikinagulat rin niya. Bagay na bagay sa'yo yung suot mo. Lalong namula ang pisngi ni Mariela na mapula na dahil sa blush on. Ito pong ipinasuot sa akin ni Manang. Okay lang po ba? Dati po pala itong kay... Yes, that's hers. And it suits you well. May kaunting ikot sa boses niya. Anyway, magsisimula ng program in a few minutes. Noted, sir. Ako na pong bahala sa cute na batang ito. Masayang sabi ni Mariela na hawak pa rin ang kamay ng bata. And you, little lady, huwag mo bibitawan si Yaya, Mariela, okay? Baka maagaw siya ng iba sa'yo. Sige ka. Sumimangot agad si Bianca Faye. Ayokong si Yaya, Daddy. Akin lang siya. Atin lang siya, diba, Daddy? Napatingin siya kay Mariela at bahagyang ngumiti. Of course, anak. Sa atin lang si Yaya, Mariela. Yay! Napangiti na lang siya habang pinupunasan ang bibig ni Faye. Hindi siya dapat makaramdam ng kahit ano sa papuri ng kanyang amo. Pero bakit gano'n na lang kabilis ang tibok ng kanyang puso? You really made a difference, Mariela. Bulong nito sa kanya habang pinapanood ang anak na masayang nakikipaglaro sa ibang bata sa may mini play area. Mas tumatawa na siya ngayon. Mas malakas nang kumain lalo na ng gulay. Maaga na rin siyang natutulog. Mas nagkaroon ng kulay ang bahay dahil sa'yo. What's your secret? Napalingon siya sa tanong. Secret po? Sa mga bata, lalo na sa anak ko. Para ka may magic na hindi ko maintindihan. Nako sir, wala pong magic. Siguro sanay na rin po kasi ako na makibagay sa iba't ibang klase ng tao. Tapos si Faye po, kahit mataray minsan, mabait po talaga siya.
Sweet din at marunong magmahal. Parang ikaw. Mahina pero malinaw na sabi ni Dre. Nanlaki ng bahagya ang kanyang mga mata. Ano po? Wala. Ang sinasabi ko lang, I'm glad na ikaw ang pinili kong yaya ni Faye. Napakaswerte niya sa'yo. Napakaswerte namin sa'yo, Mariela. Kumabog ng gusto ang dibdib niya. Pero hindi. Hindi siya pwedeng magpadala sa mga bola ng lalaking iyon. Hindi ako pwedeng malihis sa misyon ko. Hindi ako narito para kiligin. Pero habang nakakita niya si Dre na pinapanood ang anak, may kaunting kurot sa puso siyang nararamdaman. Sandaling nagpaalam si Mariela para gumamit ng powder room. Paglabas niya, ginulat siya ng figura ni Mira. Mukhang nag-e-enjoy ka na. Mira, anong ginagawa mo rito? Halos pabulong na tanong ni Mariela. Baka may makakita sa'yo rito. Nariyan lang sa ballroom si Dre. Mabuti nga makita niya ako ngayon. Matigas nitong sagot. Naka-hairnet ito, naka-uniform pa ng catering staff at may hawak na tray. Pero bukod roon, may mas nagpabigla pa kay Mariela. At iyon ay ang mga mata nitong tila nag-aapoy sa galit. So totoo pala ang chismis. Sabi ni Mira. Anong chismis? Na ang kaibigan ko, kaaway ko na ngayon. Mira, hindi totoo yan. Anong hindi? Lumapit ito sa kanya. Ilang buwan na ako nagtitimpi, Mariela. Ilang gabi na ako nag-iisip kung kailan mo balak to pa rin ang pinangako mo. Pero heto ka ngayon. Naka-gown, naka-makeup, halos parang... Napatingin ito kay Dre na nasa kabilang bahagi ng hall, nakausap ng ilang investors. Parang isang trophy wife in the making. Naningkit ang mga mata niya na napansin ni Mira. Ang sweet mo nga sa anak niyang amo mo At in fairness, ang cute ni Faye. Sayang lang, baka mawalan siya ng daddy kung hindi ka makikisama. Mira, please, wag dito. Hindi tamang lugar. San bang tama? Sa mansyon ni Dre? Sa eskwelahan ni Faye? O sa media na lang? Napalunok si Mariela at lumapit ng bahagya sa kaibigan. Ginagawa kong lahat ng kaya ko. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Nauubos ng pasensya ko, Mariela. Kaya dapat bilisan mo ang kilos mo. Dahil kung hindi, ako ang kikilos. Alam mo ng usapan natin, hindi ba? Oo, hindi ko nakakalimutan. Tumango si Mariela. Pero hindi ako basta-basta nakakapasok sa opisina ni Dre sa mansyon. Then find a way. Kilala kita. You're smarter than this. Tandaan mo hindi lang pangalan niya nakataya rito. Kung hindi mo gagawin ang napag-usapan natin, ako ang gagawa. Sabihin mo lang. Nakangiti pa nitong sabi. Bahagya siyang umiling. Pilit pinipigilang mapaiyak. So you know what to do, bestie. Simple lang naman, di ba? Kunin mo mga kopya ng pictures at videos namin sa laptop niya. It's mine in the first place. Pilit lang niyang kinuha yon sa akin para protection na ng sarili niya. At once na nailabas ko na ang pagkatao ng Dre na yon, makukulong siya. Mawawalan lahat sa kanya. Mawawalan siya ng custody kay Faye. It's over for him. Napatitig siya sa kausap. Hindi ba sobra-sobra naman yata yun, Mira? Kulang pa sa kanya yon. Nanggamit siya ng tao. Ginamit niya ako. Ano bang akala mo? Na mabait siya kasi sweet siya sa'yo? Ginagamit ka lang din ng Dre na yun, Mariela. Huwag kang magpakatanga. Aba, huwag mong sabihin na nahuhulog ng loob mo sa hayop na yun. Hindi siya nakatugon. Oh my God, Mariela! Naloko ka na rin ba ng hayop na yun? Gulat na wika ni Mira. Hindi sa ganon. Then prove it. Tulungan mo akong makuha ang hustisya. Pero hindi ito hustisya, Mira. Naghihiganti ka na. Kahit ano pang gusto mong itawag sa gagawin natin, wala akong pakailam. Kailangan kong mga picture at video sa loob ng 2 araw. Kapag wala kang naibigay, pasensyahan na lang. Mariela, anong tinitingnan mo sa laptop ko? Sir, bigla siyang napadiretso ng tayo nang makitang palapit si Dre doon sa garden, kung saan napiling magtrabaho ni Dre ng umagang iyon. Mabilis niyang ibinulsa ang hawak na USB at pilit pinakalma ang sarili. Kasi po... Kasi po, nakita ko po yung wallpaper ng laptop niyo, sir. Wallpaper? Anong wallpaper? Yung picture natin ng charity event, yung nasa gitna po natin si Faye.
Hindi ko lang po in-expect na gagawin yung wallpaper yun. Kasi yaya lang naman po ako eh. Bahagyang nawala ang galit sa mukha ni Dre at napalitan iyon ng kiming ngiti. Baka parati mong sinasabi na yaya ka lang naman. Dahil yun naman pong totoo, hindi ba? I don't think so. At least hindi na ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Gustong-gusto ni Faye ang picture na yan. Kaya ako ginawang wallpaper. At nang tingnan ko na matagal, na-realize ko na, oo nga, it's perfect. Parang tayo, isang pamilya. Pamilya, sir? Mariela, Mas lumapit pa si Dre sa kinatatayuan niya at hinuli ang isa niyang kamay na labis niyang ikinagulat. sinubukan kong umiwas. Pero hindi ko talaga kaya. Sa araw-araw ko nakikita kang paano mo alagaan si Faye. Kung paano mo siya napapasaya. Kung paano mo nagawang maging masaya uli ang buong mansyon. Pero sir, gusto nang tumakbo palayo ni Mariela pero hindi niya kayang iwan ang mga titig ng kaharap. Hindi po pwede. Sinong may sabi? At pagkatapos ay naramdaman na lang niya ang paglapat ng mainit na mga labi ni Dre na nagpagulat sa kanya. Marahan iyon, magaan. May oras pa siya para pigilan iyon pero wala siyang ginawa. Hinayaan lang niya itong halikan siya at nang maghiwalay sila ay nanatili lang itong nakatitig sa kanyang mga mata. Bahagyang lumayo si Dre sa kanya. Alam kong hindi dapat kita laging iniisip, Mariela. Sa umaga, sa gabi, sa tuwing tahimik ang buong mansyon, o kapag tulog si Faye. Iniisip kita kahit nasa opisina ako, nagtatrabaho, at madalas, pinipilit kong makauwi ng mas maaga para lang maabutan kang gising, para makita kita kahit sandali. Hindi niyo dapat sinasabi sa akin ang mga bagay na yan, sir. Hindi niyo pa po ako lubos na kilala. So hayaan mo kung kilalanin ka. Umiling siya. Pumikit at simpleng pinapa ang USB na nasa kanyang bulsa. Ang USB na naglalaman ng mga importanteng litrato at video na sisira sa buhay ng lalaki sa harap niya at sa anak nito. I like you, Mariela. Diretso nitong sabi. Ayoko na magkunwari na hindi. I mean, I love having you around. I love seeing you. Always. Iniisip ko nga na baka this is more than just like. And I think you like me too. Pero parang may pumipigil sa'yo. Paano yun, Mariela? May dapat ba akong malaman na hindi mo sinasabi? Ha? Minsan kasi nahuli kitang tulala. Lagi kang nagugulat kapag nakikita mo akong palapit. At sabi ni Manang, ayaw mo rang tanggalin ang mga gamit mo sa bag mo. Na para bang lagi kang handang umalis. Balak mo ba kaming iwan, Mariela? Umiling siya at pilit ngumiti. Ako? Iiwan kayo? Nako, hindi po. Ang ibig sabihin yan, payag ka nang maging tayo. Pero paano po si Faye? Paano po si Manang? Kapag nalaman nilang tungkol sa atin, baka... Shh! Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba, Mariela. Well, I think magiging masaya si Faye kapag nalaman niya na hindi ka nalang niyaya simula ngayon. At nang muli siyang hinalikan ni Dre, pilit niyang kinalimutan ang tungkol sa kanyang misyon. Sa mga oras na yon, hinayaan niya ang kanyang sarili na magmahal at mahalin. Kahit pa nga alam niyang panandalian lang at hindi magtatagal, ay kakailanganin niyang iwan ang mag-ama habang buhay. Ilang linggo na rin simula nang magtapat si Dre sa kanya at nang tugunan niya ang pag-ibig nito. Hindi siya sigurado kung tama ang naging desisyon niya, pero ang alam lang niya ay mahal na niya ito. Ibang-iba si Dre sa mga kwento ni Mira at minsan hindi niya maiwasang isipin na baka hindi naman talaga ganoon kasama si Dre tulad ng ibinibintang ng kaibigan. Maalaga ito, maalalahanin na minsan ay nakakonsensya na siya. Minsan, gusto na niyang ipagtapat dito ang totoo. Pero sa tuwing tititigan siya nito at hahalikan, ay nananaig ang takot niya na ipagtabuyan siya nito sa oras na malaman nito ang totoo. At ilang araw pang lumipas na ipinapanalangin ni Mariela na sana ay panghabang buhay na ang kung ano man ang mayroon sila ni Dre. Pero alam niyang imposible iyon dahil darating at darating ang araw na mabubunyag din ang lihim na pilit niyang itinatago. Okay ka lang? Kanina ka pang walang kibo. Mahinang tanong ni Mariela nang mapansin niyang tila masama ang timpla ni Dre, na para bang hindi sila magkatabing natulog kagabi. Dre, may problema ba?
Alam mo kung ano pinaka-ayoko sa lahat? Matigas nitong tanong nang hindi tumitingin sa kanya. Ano? Ayoko sa taong sinungaling. Padabog nitong inilapag ang isang folder sa mesa. Ano to? Dahan-dahan iyong kinuha ni Mariela at binuksan. Naroon ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ang background, mga larawan niya, at ni Mira. That certificate ng kanyang ama. At sa pinakahuling papel ay sulat mula sa investigador ni Dre. Basahin mo ng malakas, Mariela. Dre, Basahin mo! napapitlag si Mariela sa sobrang lakas ng boses ng kaharap. Kaya wala siyang nagawa kundi sundin ito. Subject, Mariela Dizon. Confirmed to have been sent by Mira Garcia to gather confidential information. Possible intent, blackmail. Mula sa papel ay nagtaas siya ng tingin, pero hindi niya makayanang titigan ang nagliliyab ng mga mata ni Dre. Hayaan mo ako magpaliwanag, please. Tinanggap ka namin ng buong buo. Pinagkatiwalaan. Ipinagkatiwala ko sa iyong anak ko. For Christ's sake. Tapos ano? Malalaman ko na ginagamit mo lang ang anak ko para ano? Para sirain ako. I'm sorry, Dre. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Come on, Mariela. Bago ka pa tumungtong sa mansyon ko, buo ng plano niyong pabagsakin ako, hindi ba? Malakas nitong tanong. Tuloy-tuloy na ang pagluha ni Mariela. Wala akong laban sa kanya, Dre. Desperado na ako. Tinulungan ako ni Mira noong mga panahong wala akong malapitan. Lalo na nang mamatay ang tatay ko. Siya lang ang tumulong sa akin para mabigyan ko ang tatay ng magandang burol at maayos na libing. At ngayon, siya ang tumutulong sa akin para hindi ako mapalayas sa tinutuluyan kong apartment. At dahil sa utang na loob na yun, nagawa mo kaming saktan at lokohin. Hindi ko sinasadya. Ulit niya. Napaupo siya sa couch dahil pakiramdam niya ay papawian siya ng ulirata. Hindi ko gustong saktan si Faye. Umiling si Dre. Alam mo bang ikaw lang ang yaya na minahal ni Faye nung ganun? Ikaw lang ang nakapagpatawa sa kanya uli. Ikaw lang ang niyayakap niya ng mahigpit. Ang nakakatulog na katabi siya sa gabi. She trusted you. She believed in you. Faye loves you. And I love her too. May pangungot siyang tawa ni Danny. You love her. At anong susunod mong sasabihin? Na mahal mo rin ako. Oo, Dre. Mahal na kita. Sa simula ay natigilan si Dre, pero madali rin itong nakabawi. Talagang hanga na ako sa iyo, Mariela. Sinasabi ko na nga ba, mas bagay sa iyo maging artista. Sobrang galing mong umarte. Maniwala ka naman sa akin, please. Hayaan mo kung... Umalis ka na. Umurong ito ng isang hakbang. Gusto ko, wala ka na sa mansyon bago pa magising si Faye. Wag naman ganito, Dre. Nagmamakaawa ako, patawarin mo ako. Pagkatapos mo kaming lokohin, ngayon magmamakaawa kang patawarin kita. Pagkatapos kong ipagkatiwalang anak ko sa iyo ng buo. Pagkatapos ka naming ituring na parang pamilya. Pagkatapos kitang mahalin, ito lang ang igaganti mo. Tumalikod si Dre, pero agad rin siya nitong hinarap. Tell me, yung pagiging mabait mo kay Faye, sa amin, yung mga yakap mo, yung mga halik, yung mga gabing magkasama tayo. Totoo ba lahat yun? O kasama lang yun sa pagpapanggap mo? Totoo lahat yun, Dre. Ako, Mariela, totoo ba ako sa'yo? Ikaw lang ang naging totoo sa buhay ko, Dre. Sayang. Sinayang mo pagkakataon na maging pamilya tayo. Nasaan si Yaya, Daddy? Yun ang paulit-ulit na tanong ni Faye simula nang umalis si Mariela. 2 araw na ang nakakaraan. Halos 1 linggo na ring iyak ng iyak si Faye. Halos ilang linggo na ring ayaw kumain. Hindi na rin ito pumapasok sa eskwelahan dahil ayaw nitong sumama sa kahit na sino kundi kay Mariela lang. Bakit umalis si Yaya? Dahil ba sa akin? Naiiyak nitong tanong. Of course na tanak. Naupo si Dre sa tabi ng anak sa kama nito. So bakit siya umalis, Daddy? Faye, anak. Call her please, Daddy. Gusto kong bumalik na si Yaya. Wala na nagtitell ng bedtime story sa akin. Wala na kumakanta for me.
Wala na akong kakampi. Sabihin mo sa kanya na sorry po kung may nagawa akong kasalanan. Hindi ko na po uulitin. Basta bumalik lang siya. Please, Daddy. Yumakap sa kanya si Faye habang umiiyak. Ngayon na lang ulit niya nakitang umiyak ng gano'n ang anak mula nang dumating sa buhay nila si Mariela. At hindi niya alam kung anong mararamdaman tungkol doon. Iniwan niya ako. Just like Mommy did. No, baby. Hindi ganun. Si Aya mo kasi. Ba't ba ako, Daddy? Hiniiwan nila ako lahat eh. Ba't nila ako iniiwan? Yun ang kinatatakutan ni Dre. Isa sa mga paalala ng doktor ni Faye na may posibilidad na bumalik ang trauma ng anak sa oras na muli itong makaranas ng kaparehong sitwasyon kung saan naiwan ito ng taong malapit dito. At ngayong parang nangyayari uli, hindi alam ni Dre kung kakayanin niyang muling pagdaanan ng hirap na pinagdaanan nila noon dahil sa trauma ng bata. Nang gabing iyon ay hindi siya makatulog. Matapos patulugin si Faye ay bumalik na siya sa opisina at naupo. At doon sa kanyang mesa ay may nakita siyang isang maliit na pouch. Dahan-dahan niya iyong binuksan. Isang USB. Kalaki pang isang maliit na papel na may pangalan niya. Kunot noon niya iyong sinaksak sa laptop at naghintay. Nang buksan niya iyon ay lumantad sa kanya ang kopya ng mga larawan at video na matagal nang gustong kunin ni Mira sa kanya. At sa pinakadulo ng listahan ay isa pang video na may file name na Last. Nang i-click niya yon ay lumitaw ang mukha ni Mariela sa screen. Magulo ang buhok, walang make-up. Magang-maga ang mga mata sa kakaiyak. Dre, kung napapanood mo man to, ibig sabihin, nakaalis na ako o pinalayas mo na ako. Gusto ko lang sabihin na wala akong binigay kay Mira na kahit na ano. Kahit anong pilit niya. Kahit ilang beses niya akong pinagbantaan, hindi ko binigay ang nasa USB. Hindi ko kaya, Dre. Noon akala ko kaya ko eh. Noon yun, nung hindi ko pa kayo nakikilala ng gusto. Hindi mo man ako paniwalaan. Magalit ka man sa akin. Isumpa mo man ako. Tanggap ko lahat. Deserve ko lahat yun. Kahit nga ipakulong mo pa ako, tatanggapin ko ng buo. Dre, pakisabi kay Faye, I'm so sorry. At mahal na mahal ko siya. Ikaw rin, Dre. Mahal kita kahit mahirap paniwalaan. Mariela. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang matapos ang video. Sumandal siya sa upuan at huminga ng malalim. Shit. Tumayo siya at kinuha ang cellphone. Boyet, get your men. May papahanap ako. Asap. Hi. Yun ang bumungad kay Mariela nang buksan niya ang pinto ng kanilang lumang bahay ng gabing iyon. Nasa harap niya si Dre. Hawak ang isang malaking bag sa kaliwang kamay at ang maliit na kamay ni Faye sa kanan. Sir Dre, anong ginagawa mo rito? Yaya! Agad na tawag ni Faye sabay yakap sa kanyang bewang. Namiss kita, Yaya. Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam? Halos maiyak nitong tanong. Bianca Faye, anak, miss na miss din kita. Marahan niyang sabi sabay luhod at yakap dito. Hindi na rin niya napigilang mapaluwa. Sorry anak, I'm so sorry. Okay lang, Yaya. Basta wag mo na akong iiwan uli, ah. Tumango siya. Promise baby. Tumayo siya at bumaling kay Dre nang kunin ng driver si Faye para makapag-usap sila ng mabuti. Paano mo nalaman kung nasan ako? I'm rich. Kaya kitang ipahanap kahit pa saang lupalop pa ng mundo, Mariela. Nakangiti nitong sagot. Sir, napunta ako rito kasi malungkot ang mansyon kapag wala ka. Masyadong tahimik. Namimiss namin yung tawa mo tsaka yung mga kwento mo. Hinahanap ka na ni Manang eh. Miss na nila ang mga kwento mo. And of course, ikaw lang ang nakakapagpasaya kay Faye. Tumayo siya matapos yakapin ng mahigpit si Faye. Hindi na kayo galit sa akin? No, I'm sorry kung pinaalis kita ng ganun. Na hindi ko mo lang pinakanggan ang paliwanag mo. Hindi dapat kita pinagtabuyan ng ganun. Mahinugot siyang tinuping papel sa bulsa nito. About Mira. Si Mira, pinagbantaan niya na sisirain ang buhay ko, Dre. Kaya wala akong nagawa. Kaya nagtago ako.
Kaya ako narito sa bundok. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin sa oras na makita niya ako. Paliwanag ni Mariela. Don't worry, you're safe now. Hindi ka na niya magagambala. Nasaan siya? Ano nangyari sa kanya? Ipinasok na siya sa isang psychiatric facility. She's not well, Mariela, ever since. Kaya pala ganun siya. Pagkatapos niyang makunan, parang nag-iba na siya. Akala ko normal lang na lagi siyang malungkot at laging galit dahil sa pinagdaanan niya. Pero mas malala pa pala ang kondisyon niya kaysa sa inaakala ko. Alam mo ba na dati siyang yaya ni Faye? Halos napanganga siya. Ang sabi niya, naging assistant mo raw siya nung nadestino ka sa Cebu. Never ako nadestino sa Cebu. Natatawa pa nitong sabi. Siya naging pangalawang yaya ni Faye since Criselda passed. She's actually great. Mabait. Friendly. Actually, nagustuhan ko yung paraan ng pag-aalaga niya sa anak ko. Kaya hindi nagtagal. Para naging kapamilya na rin namin siya. Pero dumating yung time na nag-iba na siya. Minsan natutulala na lang. Ilang beses na nahuli siya ni Manang na nagsasalitang mag-isa. Kaya wala akong choice but to let her go. Maayos naman siyang umalis. Wala naman naging problema. So I had no idea na masyado pala siyang naaapektuhan sa pagpapaalis ko sa kanya. Turns out, na-obsess na pala siya sa akin. Matagal siyang naniwala na sinaktan ko siya. Na inabandon ako siya at ang anak niya. Na walang katotohanan, Mariela. We were never together. Pero yung pictures, yung video, Hindi ko rin alam kung paano. Pero may nilagay siya sa juice ko that night na bumalik siya sa mansyon para kunin ang ilang gamit na naiwan niya. Wala akong alam basta pagising ko. Wala na akong damit at katabi ko na siya. Noong una akala ko talaga may nangyari sa amin. Pero nung mag-review ko ng CCTV, na-confirm ko na may hinihalo siya sa juice ko. I confronted her. Pinakita ko yung video kaya napilitan siyang umamin. Then nalaman ko kay Manang na kinunan pala niya ng pictures and video yung incident. So kailangan kong i-confiscate ang phone niya. pero may baby kayo. I mean, nalaglag ang baby niyo, hindi ba? Paanong... Nalaman niyang buntis siya ilang araw mula nang magsimula siya bilang yaya sa mansyon. I don't know. Baka na-depression nung iwan siya nung nakabuntis sa kanya. And that's when it all started. Hindi ko alam kung sinadya niya na lang maniwala sa mga gawa-gawa niyang kasinungalingan para makaganti sa nakabuntis sa kanya. Or she was really broken. I'm sorry, Dre. Ang dali ko naniwala sa kanya. Pinaniwalaan ko lahat ng sinabi niya laban sa'yo. Umiling si Dre at hinawakan ang dalawa niyang kamay. Minanipula ka ni Mira. Tulad ng ginawa niya sa akin. Sa lahat ng tao sa paligid niya. Pero niloko pa rin kita. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa ginawa ko na yun. Ako rin naman. Especially nakasama si Faye sa usapan. Pero naisip ko na hindi naman nagsisinungaling ang isang tao nang walang dahilan. Lalo ng isang katulad mo. Kadalasan, nagsisinungaling ang isang tao kapag desperado na siya. Kapag masyado siyang nasasaktan. O kapag wala siyang pagpipilian. Gusto ko na lang talagang gawin ang utos ni Mira. Para wala na akong utang na loob sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, kapag naibigay ko na sa kanya ang hinihingi niya, magpapakalayo-layo na ako. Truth is, tinuruan niya ako magalit sa'yo kaya sorry kung... Shh! Ang mahalaga, hindi mo itunuloy. Mas pinili mo kami, hindi ba? Nagbaba siya ng tingin para itago ang namumuo na namang luha. Hindi ako napunta rito para sisihin ka sa mga nangyari. Narito ako para itanong sa'yo kung pwede ba tayo magsimula uli. Magsimula? Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko? Mariela, tapos na yun. Ang mahalaga, yung ngayon. Basta simula ngayon, wala nang sikreto. Wala nang pagkukunwari. Ikaw lang at ako. At si Faye. Gusto kitang makasama sa pag-grocery tuwing linggo. Ikaw ang may hawak ng listahan. Ako magtutulak ng karta. At si Faye, magdadagdag ng nasa listahan. Natatawa nitong sabi. Come home please. Hindi bilang yaya, kundi bilang parte ng pamilya. Seryoso ka ba? Seryosong seryoso. Plano ko talagang imbitahan kita sa isang romantic date. Yung walang kontrata, walang sikreto. Yung ikaw lang at ako. And then baka isang araw, lumuhod ako sa harap mo para tanungin ko kung gusto mong magstay with us. For good. Teka, parang proposal naman yan. Well, soon Mariela.
Soon. At nang halikan siya ni Dre, tila nawala na ang lahat ng kanyang takot at alinlangan. Gumanti siya rito ng halik para ipaalam dito ang totoo niyang nararamdaman. So, girlfriend na ba kita? Hala, Ayaw mo ba? pabiro nitong tanong. Baka gusto mong fiancé na agad. Sir, Ipinangako ko kay Faye na hindi na kita papayagang umalis, Mariela. At kapag hindi ka sumama sa amin ngayon sa bahay, baka hindi na ko kausapin nun. Gusto mo ba siyang ma-disappoint? napangiti siya. Siyempre ayoko. Mahal ko yung batang yun eh. Ako, mahal mo. Mahal na mahal, sir. Call me Dre again, please. And I hope I can call you love. Deal? Deal. Dre. The end.